kapag you don't function anymore at hindi ka nakakapag-deliver ng obligasyon mo sa mga tao, it's time to step down. Kasi yung obligasyon sa mga luggages, yung obligasyon sa mga armored car na dun nakaimbak ang mga pera, Marlon, consistently na di-deliver eh. Yung obligasyon mo sa tao, di ba? Nasaan yun? Dapat yun ang dinideliver ng merong ano talaga, merong sincerity at consistently, di ba? I mean consistency. Actually, hindi maintindihan eh. Yung obligasyon mo, kaya hindi mo ma-deliver yung obligasyon mo kasi tamad ka. Tapos, wala kang malasakit. Pero, kaya pala ganun ka, tamad at walang malasakit, dahil bangag ka. Dahil lulong ka sa pinagbabawal na G. Ito naman, Marlon, tama naman din siguro yung ano, yung paliwanag ng isang Clarita Carlos na they're New Yorkers and lahat ng klase ng ano ng substance nandoon. So, but does that now license them to be just addict leaders? Hindi, di ba? Pero kasi eto, Marlon, no, lumabas yan sa interview ni former National Security Advisor sa isang program kung saan sinabi niya that these are New Yorkers, referring to the first couple, Marlon, ha? Lahat ng tao doon nagdodroga, sabi niya. Alam mo ba, sinagot siya ni Karen Jimeno, ha? Sinagot siya ni Attorney Karen Jimeno kasi si Attorney Karen Jimeno isang nag-interview. Sabi niya, natira rin ako ng New York pero hindi siya nagdodroga. So, ang masaklap dito, okay, given, kung normal yan sa New York, kanila yun. Kung legal sa kanila yan, kanila yun. Pero Pilipinas po ito. Bawal po ang ipinagbabawal na G, kaya nga ipinagbabawal ang illegal substance dito po sa Pilipinas. Tapos, ang nakakatakot pa, presidente po ng Pilipinas yung inaakusahan na gumagamit ng ipinagbabawal na G. Pag ikaw ang presidente, ikaw ang nagpapatakbo ng buong bansa, ng buong gobyerno. So, dahil ba New Yorker ka, hayaan ka na lang namin na gumamit at lulong ka sa ipinagbabawal na G. And yung mga salitang ito, Pam, nakakalungkot at nakakapag-alala at nakakagalit. Dahil ang mismong nagsasalita, yung laging nagmamalaki na isa siyang political scientist. Tapos yung mismong nagsalita, ay dating National Security Advisor. Naturingan dati kang National Security Advisor. Tapos buong giliw na yayakapin mo dahil New Yorker ang mag-asawa, ang presidente at ang first lady, okay lang na gumamit sila ng ipinagbabawal na G kahit na siya ang commander-in-chief ng bansa, na kahit na siya ang pinuno ng Armed Forces of the Philippines, kahit na siya ang pinuno ng Philippine National Police, at siya ang nagpapatakbo ng buong Pilipinas? Hindi ho kasi simpleng desisyon ang ginagawa ng isang presidente. Yun ay yung kung matino kang presidente. Talagang lahat ng complexities na meron ng bansang ito, kailangan mong maarok ng matino ang iyong pag-iisip. Kung ikaw ay isang presidenteng petiks-petiks lang, Marlon, baka malaking desisyon na sa'yo ngayon kung gigising ka ba ng umagang ito o tanghali ka nang gigising. Yung mga ganun lang, Marlon. And then, yung state of mind mo will not only affect you. Kung hindi ka presidente, okay lang eh. Kung ang iyong nabibwisit at kung ang iyong napapahamak, family members mo lang dahil isa kang pribadong citizen, okay lang. Kayo ang magkagulo dyan, okay lang. Ang bansa, maling utos mo, hindi mo pwedeng i-undo yan na parang nasa computer ka lang o naka-laptop ka lang. Hindi mo pwedeng i-edit yan na parang nasa Canva ka lang. Hindi mo pwedeng sabihin i-delete mo yan na nagkamali ka lang and then i-upload mo ulit. Hindi ho kasi ganun eh. Ang presidente, ang hawak niya, buhay ho ng, hindi lang ng buhay ng bansa. At sa bansa, Marlon, ano-anong buhay dyan? Yung buhay ng ekonomiya, yung buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Tapos, sasabihin ng isang National Security Advisor na ang dapat na numero 1 rin meron tayo sa bansa, ito nga, peace for all, sinasabi. Yang isang bangag na presidente niyan, sabihin na,
Okay, ready, aim, fire. Ay, mali pala, mali. Bukas pa pala dapat. Pwede bang ganon? Dahil nawala ka sa katinuan mo? Ang Civil Service Commission pa, merong nilabas na memorandum circular. Kung hindi ako nagkakamali, memorandum circular number 13. Yung memorandum circular number 30 na yon, ang lahat ng government employees, government officials ay dapat magpasailalim sa random drug test. Bakit naglabas ng ganon ang civil service? Kasi sa dahilan, ang sino mang tao, ang sino mang public servants na nagtatrabaho sa pamahalaan ay hindi maaaring at hindi makakapagtrabaho ng maayos at nasa kondisyon na pangakatawan at yung kanilang mentalidad. Ngayon, kung ganyan din ang mentalidad ng isang National Security Advisor, ibasura na ho natin ang Civil Service Commission na Memorandum Circular number 13. And kung hinahayaan natin na gumamit ng ipinagbabawal na G ang presidente ng Pilipinas, edi so be it. Hayaan na rin natin ang lahat ng government officials, ang lahat ng government employees ay gumamit din ng ipinagbabawal na G. Ha? Parang ano, but what are you trying to emphasize here? Kasi Pam, yung pananalita ng isang magaling na political scientist at dating National Security Advisor na normal lang sa kanila ang gumamit ng ipinagbabawal na G kasi mga New Yorkers yan. So, ibig sabihin, normal lang. Kahit presidente ka ng Pilipinas, kahit ikaw nagpapatapos, sabi mo nga, apektado rito pati ekonomiya. Totoo. Diba? And tapos, ang mga government employees, hihigpitan mo sa paggamit ng ipinagbabawal na G. Parang unfair. At ang daming mali. Sobrang mali. But the thing, what we are trying to say here is, hindi, I'd like to take that as a sarcasm na, kung pwedeng Pangulo, pwede na lahat. Because tingnan mo Marlon ha, what is really disappointing here, yung interview after kasi ng interview ni Attorney Vic Rodriguez kay Carmina Constantino, kung saan naging controversial ang isang attitude ng isang Carmina Constantino sa kanyang guest na former Executive Secretary of the Philippines, ang sumunod ay isang Presidential Communications Secretary na si Dave Gomez. Na si Dave Gomez doon, Marlon, nagkaroon siya ng slip na wala sa utak niya or sa isip niya na nasa live interview siya, nag-vape siya. Nag-vape, nasa opisina, ang likod niya meron yung bandila ng PCO seal. I think bandang kabila meron yung Philippine flag. At nagulat din siya sa sarili niya na na-realize yung live siya. But he couldn't do anything because live siya. Again, it's an office space. It's a government space, di ba? Ibig sabihin, you have to respect your workplace. Hindi ka pwedeng manigarilyo dyan. Kung maninigarilyo ka, siguro may designated place, di ba? Naalala ko yan kahit paano, may designated area na doon kayo, wag yung sa loob ng opisina. Because what we are trying to avoid here is, may issue na nga yung presidente na nandyan lang sa tawid daan mo na building. Ang issue droga. And here you are, trying to, hindi naman trying, na ano yun parang hindi niya sinasadya. Here you are setting an example that you can just easily smoke anywhere. At Marlon ang ano doon, hindi siya binastos ni Carmina. Hindi siya kinall out na parang, oh, why are you vaping here, blah blah blah. Walang ganun na kagaya ng ginawa niya kay Attorney Vic. Na mainit ang diskusyon na talagang inilabas niya yung personal niyang opinion and she made the news about her. Yung ganun yung atake wala na sa issue, minsan nasa tao na Ang hirap-hirap ng ganyan. Yung ganung iginawin ng isang press secretary, no? Although hindi ko napanood yan, pero nung kunikwento mo, talagang on the spot, no? May camera na nagbe-vape siya. Okay, wala masama sa vape. Pero tama ka, bilang isang government official, dapat ikaw mag-lead ng isang magandang halimbawa. Ikaw maging ehemplo. Tapos, okay, sige. Kasi bago naman napunta ng gobyerno ang isang Dave Gomez, siya talaga yung communications head ng Philip Morris ng sigarilyo. Pero ganun pa man, hindi pa rin dahilan yan. Hindi pa rin dahilan yan na
on live interview, magbe-vape ka at nakikita ng publiko. Oo, kahit siya mismo yung mukha niya nagulat siya. Bakit niya akma na kasi siyang hihit-hit. Parang hindi nga siya vape, Marlon, kasi parang merong puwet ng sigarilyo. Siguro filter 'yon. Vape pa rin siya. Merong kasing IQOS. Anong brand po ba ang IQOS? Yung mga nagbe-vape po rito. Merong nilabas din ang mga cigarette company na kahalintulad ng vape, na meron ding ini-insert doon na parang maliit na filter siya. Tapos may flavor pa eh. I don't know, hindi ko na inabot yan. Hindi kasi doon, nakita ko, meron parang puwet ng sigarilyo. Yung upos, ay yung sa... Yes, yan, nare-refill yun eh. Nare-refill yun. Okay. Akala ko yung sigarilyo, pinasok mo doon sa aparato. Itsurang filter siya ng sigarilyo, yung maliit. Tapos nilalagay yun. Tapos tinatanggal so wala na yung lasa niya. Hindi siya actual na sigarilyong pinasok mo doon sa aparato. Hindi. Parang ano siya, yun nga, electronic cigarette nga siya.